ating mga puso na ilaan natin sa umagang ito. No? At binasa kanina, no, yung ating Hebrews 12:5-4, 5-11 na naging parallel passage natin para sa ating teksto. At maliwanag na sinasabi roon kung paanong dinidisiplina ng Diyos yung kanyang mga tinuturing na kanyang mga anak na mayroong tanging layunin upang sanayin at hubugin ang mga tinawag niya bilang kanyang mga anak at upang magbunga ito sa buhay ng katuwiran. Sa madaling salita, ang layunin ng Panginoon when it comes to discipline to His people is for their ultimate good, no? Sa kabutihan. Ang ating pag-uusapan ngayon pinamagatong kong repentance. Come, let us return to the Lord. Hosea chapter 6 verses 1-3 at basahin ko siyang muli. Ang sabi dito, come, let us return to the Lord, for He has torn us that He may heal us. He has struck us down and He will bind us up. Verse 2, after 2 days, He will revive us. On the third day, He will raise us up, that we may live before Him. Verse 3, let us press on to know the Lord. His going out is sure as the dawn. He will come to us as the showers, as the spring rains that waters the earth. Let's pray. Panginoon Diyos, samahan kami sa pagkakataong ito. Yakapin kami ng iyong biyaya at samahan kami ng Santong Espiritu. Punuin kami ng kagalakan. Pasiglahin niyo ang aming mga espiritu at ang aming pisikal na katawan upang magkaroon kami ng tibay, tatag, kahandaan na makinig sa iyong mga salita. Ipinagkakatiwala po namin sa inyo, Panginoon Diyos, ang oras na ito para sa iyong mga salitang ipapahayag. At ipinagkatiwala ko rin sa inyo, Panginoon Diyos, ang gagamitin ninyo na magpapahayag na yung mga salita. Samahan siya, biyaan ng kalinawan ang mga salitang ipapahayag upang lubos na maunawaan ng bawat isang narito upang ikaw ay masamba. Salamat po, Panginoon Diyos, gabayan niyo po kami. Itong aming dalangin sa tanging pangalan ng Panginoong Kristo. Amen. Come, let us return to the Lord. At pinamagat siya repentance. Ang malaking idea na gusto ko pong makita natin as we listen sa kanyang mga salita ay yung maunawaan natin yung repentance, ang kanyang kahulugan para sa atin. That it means returning to God who wants in order to heal and trusting His faithful love in order to revive us. Alam natin, when it comes to repentance, alam natin lahat yan, and I believe lahat tayong narito ay nakaranas nito. But repentance is a sincere, heartfelt regret for past misdeeds and sins. Of course, it is accompanied by genuine commitment to change one's behavior, to change one's attitude, and change the direction para sa kabutihan. Ginamit natin ang Hosea, pero nais kong balikan muna ang kasaysayan ng Hosea. Si Hosea po ay nag-prophesy in the year 750 to 715, 750 to 725 BC, in the reign of King Jeroboam II.
ang Northern Kingdom during that time, masagana. Niloob ng Diyos na sumagana ang kanilang mga buhay that time. Pero sa kasaganaan nila, dahan-dahan nilang nakalimutan ng Panginoon. Nakalimutan nila kung sino ang naglabas sa kanila, sino ang sumama sa kanila. Nung panahon sila'y pinag-unlad. Kaya tinawag ng Diyos si Hosea. At alam niyo ba si Hosea, walang reklamo sa Diyos, sinabihan siya ng Diyos, mag-asawa ka ng isang patutot. Wordam, a prostitute, kumuha ka ng asawang Wordam. Ang pangalan nito si Gomer, no? At ito'y para ipakita yung unfaithfulness. Kasi ito si Gomer, na asawa na is an adulterous woman. Ito yung kinuha niya upang maging halimbawa at makita ng mga Israelita kung gaano sila nalayo sa Panginoon because they are guilty of spiritual adultery. Meron sila mga pagsamba sa mga idols, no? They are guilty of political alliances doon sa mga nakapaligid sa kanila. At yung kanilang mga pagsamba ngayon sa Panginoon ay empty rituals na. Hindi na totoo sa puso nila. Siguro dahil sa kasaganaang naranasan nila. Ang ginawa ng Diyos, sila ay nung pagkawala ng tiwala sa Diyos, sila ay sinabing ginamit niya silang thorn. They were disciplined. Ang ginamit ng Panginoong para maranasan ng Israel, is Northern Kingdom, ang disiplina ng Panginoon ay through the Assyrian. Sinakop sila ng Assyria. No? At dito, sa chapter 6, namulat ang mga Israelita, this Northern Kingdom. Now they call to return to God. Ang tanong lang, ito bang kanilang pagpanumbalik sa Diyos ay totoo? At sa ating pagtatalakay, titingnan natin. At titingnan din natin ang ating mga sarili through this. Karanasan mga Israelita. No? So ating siyensya sa atin, mayroon tayong 4 na mga mahalagang puntos na ating pong pag-uusapan. Basahin kong muli yung verse 1. Come, let us return to the Lord, for He has torn us, that He may heal us. He has struck us down, and He will bind us up. So napapansin natin dito, yung panawagan ng mga Israelita. They call to return. Come, let us return to the Lord. Una mapapansin natin, kung ating uunawain ang talata, bakit ganito ang panawagan? Come, let us return. So naiisip ko, when it comes to repentance, it will always begins with recognizing that we have walked away. Ibig sabihin nalayo ka. Ibig sabihin tumalikod ka. Naligaw ka. So ito naranasan ng mga Israelita. Bakit lang sinabi, come, sapagkat naramdaman nila na nung panahon na yun, nalayo sila sa Diyos. Kaya tinawagan nilang isa't isa, let us come, let us return to the Lord. Yung kalang pagpanumbalik, ginamit nila, let us. It is a corporate return, sama-samang panunumbalik. Church, napakahalaga pa ng sama-samang panunumbalik. Mag-isip tayo sa ating iglesia. Pagka mayroon tayong mga problema, come, let us. Ganun dapat pala. Manumbalik. Mapapansin din natin dito the word turn. Kung Tagalog ng turn is parang pinunit, di ba? Meron pa salitang struck, hinampas. So meaning, na-experience lang sila
idisiplina ng Diyos. In-inflict sila ng Diyos ng pasakit. Itong Northern Kingdom na ito. Dahil nagpapatuloy sila sa kanilang pamuhay na idolatry. Their political alliances. Their immorality. They betray their covenant with the Lord. So ginawa ng Diyos, hinampa sila, pinahirapan sila, dinisiplina through the Assyrians. Naranasan nila ito. At maliwanag ito, this is an allusion, no? Ito'y naglalarawan doon sa sinasabi sa Isaiah 5:14. Ay sinasabi sa Isaiah 5:14. Ang sabi doon, for I will be like a lion to Ephraim, like a lion to the house of Judah. I will tear and go away. I will carry off, and no one shall rescue. Kita nyo? Ganon ginawa ng Diyos, Israel. Dahil doon sa kanilang pagtalikod sa Kanya. Parang pinunit sila ng Diyos. Sinaktan sila ng Diyos. Itong pananakit, hindi ito judgment para sila'y mapahamak. This is a discipline for them to return. At namulat nga sila. Nang maranasan nila ito, nag-isip sila. Ang nakakalungkot nung una, nung maranasan nila ito, saan sila tumakbo? 5:13. Ang sabi, when Ephraim saw his sickness, and Judah his want, then Ephraim went to Assyria and sent to the great king. Pero ito'y sinasabi, but he is not able to cure you or heal your wound. Hindi kayo kayang pagalingin. Doon sila tumakbo. Doon sila umasa. Hindi nila kaagad naalala na lumapit sa Diyos. He is not able to cure you or heal your wounds. Then finally, ang mga Israelita namulat and they admit that their wounds is from God. Yung kanilang naranasan galing sa Diyos. Hindi nagkataon lang. Maaari sabihin, ito dahil nagkataon lang ito, tayo nakaranas ng ganitong pasakit. No! They admit now, excuse me, na lahat ng kanilang naranasan, gawa ng Diyos. Inamin nila. Na nakita nila at inamin na only God can heal what God inflict. Ang Diyos ang nagbigay nito. Ang Diyos ang nagpahintulot nito. Ang Diyos lang makapagpapagaling sa atin. Nagising ang Israel sa kanilang karanasan. Ngayon itong karanasan ng Israel, tanong natin sa atin, Christians, church. Saan tayo mahanap ng kagalingan? Every time we experience these kinds of wounds, yung mga pagpalo na ipinahintulot, saan tayo tumatakbo? When we have a problem in our relationship, when our lives are being distracted, kanino tayo lumalapit? Saan tayo lumalapit? Maliwanag yung makikita natin. The first step is not fixing all our problems by ourselves. Huwag natin sikapin tayo. Ang unang hakbang that kailangan natin is lumapit tayo sa Diyos. When we experience this kind of problems in relationship, when our spiritual life is being distracted, kailangan nating manumbalik sa Diyos. Sa Diyos tayo lumapit. Huwag sa ating mga sariling kakayanan. Nung ma-experience natin ang problema sa ating bilang mga mananampalataya, kanino tayo lumapit?
Sino ang ating tinawagan? And I believe, nung ma-experience natin yung mga relationship problem, distracted Christian life, alam ko po at naniniwala ko, we return to God. Doon tayo lumapit. Dahil hindi natin kayang pagalingin ang ating mga sarili. Therefore, we have to return to God who initiate every returning. Siya ang nag-initiate. Hindi natin kaya sa ating mga sarili. If we look at Lamentation, chapter 5, verse 21, ang sabi ni Jeremiah, Lamentation ni Jeremiah, restore us to yourself, O Lord, that we may be restored. Naunawan niyo yung sinabi niya? Ano ba Tagalog ng restored? Restored, manumbalik. Oh, di ba? Ang sabi niya, panumbalikin mo kami sa iyo, Panginoon Diyos, upang kami makapanumbalik. Hindi ang Diyos ang gumawa. God initiate para tayo mag-response. So, biyaya ng Diyos yan. It's sola gratia. Biyaya ng Diyos yung ating pagkasumpong at pagkaranas ng kabutihan ng Diyos. Hindi sa sarili nating mga performances na parang kaya na natin lahat. It is only by grace alone. Sa church, pag mayroon tayong problema, Diyos lang ang makakatulong sa atin. Pangalawang bagay na gusto kong makita natin, the confidence in God. Ang sabi sa bahagi ng chapter 1 and verse 2, He has torn us that He may heal us. He has struck us down and He will bind us up. After 2 days, He will revive us. On the third day, He will raise us up that we may live before Him. Napapansin niyo ba yung salita? He has torn. Sinaktan niya tayo, pinunit niya tayo. Pinaranas niya sa atin yung kirot. Pero ang sabi nila, that He may heal. Then sabi niya, He has struck. Hinampas niya tayo. Pero ang sabi rin nila, He will bind us up. So nandoon yung klang confidence. They know God. Alam nila ang pakikipag-covenant sa kanila ng Diyos, but they forgot. Kaya naranasan nila ito. Ano ang punto ko rito? Ang tunay na panunumbalik, true repentance, rest on God's character, not on our own performance. Hindi sa sarili nating magagawa. Kaya nga ang mga Israelita, mayroon silang confidence. Bakit? Dahil kilala nila ang Diyos. Kaya lubos na inilagak yung kanilang paniniwala na sa kabila ng kanyang pasakit sa atin, sa kabila ng kanyang paghampas sa atin, pagagalingin niya tayo at ibabandage niya tayo. At mapapansin pa natin siya sa after 2 days. On the third day, sigurado sila. Parang pinakikita na soon, certainly or soon, magkaroon tayo ng complete restoration. Naniniwala sila. Yung salitang after 2 days, on the third day, tiyak sila, it will soon happen. Ibig sabihin, quickly and surely, God will heal them. God will restore them. Panunumbalikin sila ng Diyos. So naiisip natin, sa buhay natin mga Kristiyano, itong karanasan na, it is not presumption. Hindi lang nila pinapalagay na mangyayari ito. Kundi ito'y pagpapakita ng tiwala sa Diyos. Tiwala doon sa kanyang covenant love. There is that covenant love at hindi pababayaan ng Diyos yung kanyang pangako. Yung kanyang pakikipagtipan. Tumalikod kayo, nagkamali kayo, pag nanumbalik kayo, asahan ninyo, hindi masisira ang aking pakipag-usap sa inyo. Our agreement, I will always heal you.
Church, dumanas man tayo ng mga ganitong pasakit sa buhay bilang mananampalataya, bilang iglesia, always believe that God will heal us. Dahil yun ang kanyang pangako. That is His agreement with His people. And we are His people, the church. Hindi lamang ng mga Israelita. Tayo ay mga Israelita in the Spirit. And we are God's people. When we experience pain, because God allows it, believe in Him. He will restore us. In Deuteronomy chapter 32, verse 39, see now that even I am He, and there is no God besides me. I kill and I make alive. I want and I heal. Paano ba natin ilalarawan ito? Sino na nakaranas maopera? Marami na siguro sa atin nakaranas maopera. Hindi ba? Pag nagpapa-opera ka, hiwain ka ng doktor. Suhirano, ano ba tawag na? Surgeon. Bibiyakin ka. Kung ibabypass ka, bibiyakin ka rito. Pero bakit nagtitiwala ka sa doktor? Because the goal of the doctor is to heal you. Same with God, we have to trust God because God wants us to be healed. We are His people. He gave His only begotten Son to die for us. At hindi niya tayo pababayaan. Pag naligaw tayo, ibabalik tayo ng Diyos upang manumbalik tayo sa fold ng kanyang bayan. Ganon din niya, magtiwala tayo sa doktor. Hinihiwa ka dahil ang purpose niya is for your healing. Kaya nandito ang mga Israelita. Nakita nila ang Diyos, God is not their enemy. God is not their healer. Huwag natin consider na kalaban ng Diyos. God is our healer. God is our defender, our Savior. Naalala ko yung apo ko. Mahilig sa basketball yung apo ko eh. Aba, nung tumalon, inaito ko na braso, ano nangyari? Nabali. Na-dislocate yung buto. Talagang lumabas yung kalahati dito. Malayo na. Dinala sa doktor, matagal. Pinahilot mo na. Ginawa niya ng paraan. Nagpunta sa hilot. Hindi mabalik talaga. Nahiwalay eh. Dinala sa doktor. Nung dalhin sa doktor, ibinalik sa ayos. Tiniis niya sakit. Alam mo kung paano niya ginawa? Dinala niya sa kantahan, sakit. Habang ibinabalik ng doktor yung na-dislocate na panay ang kanta niya. Tuwan-tuwan, doktor, panay ang kanta niya. Dahil nagtitiwala siya sa doktor. After doon, babandage yun eh. Ibabalik sa dati. Ganyan din tayo. Maaring maranasan natin yung pain because of surgery. What we have to trust that He will heal us. Ano purpose ng Diyos pagka dumarating yung binasa natin sa Hebrews. Yung tinuturing niyang anak, kanyang didisiplinahin. At hindi, parang sabi doon hindi madali ang disiplina, masakit. Pero magbubunga ito ng righteousness. No? Yung suffering the pain, suffering the surgery, but we believe na ibabandage ito ng Diyos. Ito yung gusto kong makita natin, mga kapatid. God's sovereignty in salvation. Kahit yung judgment, yung disiplina, ay ginagamit ng Diyos for His redemptive purpose. Kung tunay kang anak ng Diyos, kung tunay kang iniligtas ng Diyos, kung tunay kang naniniwala na si Kristo ay namatay para sa iyo, kahit yung pahirap na naranasan mo, all those trials and sufferings, and even persecution, na ipinahintulot ng Diyos, it is for His redemptive purpose. Para lalo kang tumibay. Para lalo tayong tumibay sa ating pinapahayag na pananampalataya. Pinararanas tayo. At bakit pinararanas? Maaring nalayo ka eh. Maaring nakalimot ka sa Diyos. At dito sa mundo natin, maraming mga tukso na maaring magpalayo sa atin sa Diyos. Maraming mga makikita sa kapaligiran na maaring magtakip sa ating mga mata.
para hindi natin makita na we're offending God. Pero pag na-offend natin ang Diyos, asahan mo na. Kung talagang totoong anak ka ng Diyos, you will experience the consequence. But do not lose hope. Dahil hindi kanya pababayaan. Kaya ka lang pinaranas para manumbali ka. The same with Israel. Sa dami lang pagkakamali, sumagana lang sa buhay, nakalimutan na ang Diyos. Nakipag-compromise na. Tumalikod na. Yung kanilang pagsamba, yung kanilang mga offering sa Diyos are empty rituals. So, mabigat yun. So, itanong natin yung mga sarili natin yan. Are we gathered together here as an empty ritual, so we are here to listen to God? Ritual lang ba yung ating mga panambahan? I believe no. Narito tayo dahil sinasamba natin ang Diyos na nagligtas sa atin. Kaya kahit na dumaranas tayo ng mga trials in life, always believe God will heal us because we are His people. Pero ito lang bagay na gusto ko rin makita. Kung titingnan natin, pakagandang sinasabi ng Israelita. Let us return, sabi niya. Pero mabigat ang tugon ng Panginoon Diyos. Nakikita niya puso natin eh. Nakikita niya puso ng mga Israelita. Alam niya kung totoo ang laman ng puso na. Alam ng Diyos kung anong laman ng isip na. Same with us, alam ng Diyos ang laman ng puso natin. Are all intentions, alam ng Diyos. Ang mga Israelita nakita niya. In verse 4 of chapter 6. What shall I do with you, O Ephraim? What shall I do with you, O Judah? Your love is like a morning cloud, like the dew that goes early away. Pag tinagalog natin ito, anong gagawin ko sa inyo, Ephraim? Anong gagawin ko sa Judah? Ang iyong pag-ibig ay para lang ulap sa kaagahan. No? Para lang itong hamog. At alam natin yun, yung ulap sa umaga, pagdating ng sikat ng araw, nawawala. Ang hamog, pag medyo lumabas na ang kasikatan ng araw, sunrise, natutuyo, nawawala. Ganon yung kanilang pagbalik sa Panginoon, parang hindi sincero. Siyasat ng Diyos ang puso ng tao. Hindi lamang sa maslit, tayo siyasat ng Diyos ang laman ng puso natin. Are we sincere? Tapat ba ang puso natin? Alam ng Diyos yan. Sana ang ating pag-ibig sa Diyos, sana ang ating paglakad sa kalooban ng Diyos, sana yung ating pagtalikod sa dati nating buhay, hindi parang hamog. Alam ko naman, alam natin hamog eh. Madaling matuyo, madaling mawala. So kailangan makita natin ang katotohanan ito. Because there is danger of superficial repentance. Pag sinabing superficial, it is paimbabaw lang. Hindi totoo. Paimbabaw. Pakitang tao. Pansamantala kung ano mang termino gamitin natin sa salitang superficial. Pero ito'y paimbabaw. Makita sana ng Diyos ang ating puso na totoo. Makita sana ng Diyos ang ating mga puso na tapat, hindi nagpapaimbabaw lang. Sumusunod lang tayo sa mga religious flow. Naalala ko nung araw, kikwento ko lang. Hindi ako nagsisismis, kikwento lang ako. Nung araw, pag may nagyayaya sa akin, ang kanilang panyaya sa akin, nung hindi ko pa kilala ang Panginoon, hindi pa ako lubusang nakakaunawa sa ginawa ng Diyos sa buhay ko. Ang panyaya sa akin ni, Bill, amatin tayo sa service, napakasaya roon. Pag nagpapatutuo yung mga kapatiran na, uso yung patutuo tatayo sa harapan. Patutuo. Masaya daw. Maiiyak ka yung gano'ng mga sinasabi. Maiiyak ka pagka nagpapatutuo na. Naranasan yung magpapatutuo. Huwag kayo magsinungaling. Nasubukan natin magpapatutuo nung pag tumayo tayo. Ang patutuo, alam mo, kadalasan patutuo natin, nung araw, hirap na hirap ako sa buhay. Nanalay, Lord, bigyan mo ko ng hanap buhay.
Binigyan nga ng hanap buhay. Binigyan ako ng hanap buhay ng Diyos. Problema, mabigyan ng hanap buhay ng Diyos, hindi man dumalo na. Kaya titingnan natin ano sinasabi. Ang sabi dito, verse 3, anong sabi? Let us press on to know the Lord. His going out is sure as the dawn. He will come to us as the showers, as the spring rains that waters the earth. Nagpatutuwa ka, binigyan ka na ng Diyos sa mga bagay. Ito dapat niyo maintindihan. The pursuit of God. Let us press on to know the Lord. Inabot ka ng Panginoon. Anong kailangan? Kailangan makilala mong mabuti yung Panginoon. Kailangan mo siyang i-pursue. Ibig kong sabihin, when it comes to repentance, it does not stop at turning away from sin. It is presses into knowing God Himself. Notice the word know. Alam mo ba ang Hebrew word na know means yada. Hindi lamang ito makilala mo. It is pursuing. It is running after. It is hunting the Lord. Dapat yung maintindihan natin. Sa buhay natin, may ginawa ang Diyos. Pero hinahabol ba natin siya? Sinikap ba natin siya alamin? Hinahanap ba natin siya? And that is no, that is yada in Hebrews. It is an intimate covenant knowledge sa Diyos. Dapat maunawaan natin. Covenant knowledge. Napakahalagang bagay nito. Press on. Sabi nga natin, it was to chase after or hunt down. So itong mga Israelita nung una nung makita nila na ang Diyos lang ang makakatulong sila. Pero before that, they were chasing Baal. Meron silang compromise. In Hosea chapter 2 verse 13, they went after her lover. Ang lover na tinutukoy dito, yung mga Baal na, yung mga idol worship na, nag-compromise na sila. Sa mga fiesta ng mga nakapaligid sila, nakikisama na sila. Umunlad na sila. So dahil sa pag-unlad, naniniwala sila na itong mga sinasamba ng mga taong ito ay yung nagbigay ng ginhawa sa kanila. So nakiisa sila, nakisama sila. So ang sabi ng salita, they chase after their lover and forgot me, declares the Lord. Pero nung mamulat sila dahil sa disiplina ang binigay ng Diyos, now they chase after Yahweh. They press on to know the Lord. Dapat ganun. Sa buhay natin mga mananampalataya, we have to press on. Press on. Talaga nyo, run after. Kailangan makita natin, makilala natin lubos ang Panginoon. Paano natin ito illustrate? Alam mo, pinakamagandang illustration na nakita ko para sa ganitong because of lover. Ayoko maka-offend gagamitin ko silang illustration. Kasi ang gagamitin kong illustration is an infidel husband. Anong ibig kong sabihin? Alam niyo po, kapag ang isang husband nagtaksil sa kanyang asawa, hindi sapat yung nagsasabi ka ng sorry. Di ba? Yung bang nagtaksil ka sa asawa mo, natuklasan na asawa mo nagtaksil ka ngayon, pupunta ka lang, hi darling, sorry. Ganun lang. Hi sweetheart, sorry. Ganun lang. Tapos ang sagot ng asawa, okay, next time, sorry lang. No, hindi lang sorry ang kailangan. You have to pursue your wife. And that is daily. Bakit kailangan daily? To restore, to rebuild that broken intimacy. Nawala na yun eh. Nagtaksil ka, nawala na yung intimacy.
Kaya hindi lang sapat yung magsasabi ka ng sorry. At sasabihin lang okay. Sa Diyos ganun. Nagkasala ka sa Diyos, tumaligo ka sa Diyos, bumalik ka sa Diyos, hindi lang, Lord, forgive me. But you have to pursue. Manumbalik ka ng lubos sa Kanya to restore that broken intimacy. Napakahalagang bagay nito sa mag-asawa. Dapat maintindihan natin ito. Ang punto ko rito, returning is not just one time I'll walk. Ano yung sabihin? Para na naglalakad ka sa andi asawa mo, isang lakad lang. Okay na, no. Kailangan lakad-lakad. Daily yan paglakad-lakad mo para may ayos mo relasyon mo. Kailangan maintindihan natin ang kahalagahan nito. We have to praise on to know the Lord. Ano ibig sa ating sabihin dito? Gawin natin bilang Kristiyano. Ang goal po ng Kristiyano is to know God. Let God be our goal. To know God is our goal. Dapat ito yung goal ng tunay na mananampalataya. Ang lubusang makilala ang Diyos. Lubusan nating maranasan ang presensya ng Diyos sa buhay natin. That should be our goal. It is not just a change of behavior. Kailangan meron kang goal. Ano yung goal mo? Makilala siya lubos. Tandaan po natin that chief end of man is to glorify God and to enjoy Him forever. Yan yung goal natin dapat. Ma-enjoy natin ng Diyos. At yung pagsisisi, this repentance will restore us to our main purpose. Yung pagsisisi natin, ito yung magpapanumbalik sa atin at lumakad tayo sa talagang layo natin sa buhay. And that is to glorify God. Pang-apat na makikita natin. Verse 3, part of verse 3. He will come to us as the showers, as the springs, rains that water the earth. Dito makikita natin ang pangako ng Diyos. Pagpapansin natin, His going out is sure as the dawn. He will come to us as the showers, as the spring rains that waters the earth. Ito yung pangako ng Diyos sa mga tunay na returners. Yung totoong nanumbalik sa Kanya. Ang Kanyang biyaya, tiyak. Parang, ang tawag ito? Parang dawn. Bakit ginamit yung silang dawn na para matiyak ang biyaya ng Diyos? Alam natin, walang pwedeng pumigil sa madaling araw. Paglipas ng hating gabi, din dawn comes. At tiyak lang lalabas ang araw. Hindi yan napipigil. Ganon ang biyaya ng Diyos. Laging sigurado. Ganon din naman. Ang pagkangaraw, sumikat na. Adi, wala na yun daw. Matindi at sikat na araw. Pag tumindi sikat na anong mangyayari, tuyo ang kapaligiran. Tuyo ang mga damo. Tuyo ang mga halaman. Then comes the promise of God, the rain shower. And everything that are brown becomes green. Ganyan ang ginagawa ng Diyos sa buhay natin. May panahon na, we feel dried. Pero ang pangako ng Diyos, pag dumating ang biyaya ng Diyos, mananariwa tayo. At sure yun na sinasabi. God's favor and refreshment are guaranteed to those who seek Him. Church, garantisado ang pangako ng Diyos sa atin. It only proves that God is faithful and life-giving. And God's mercy is certain. Sigurado, tiyak, maaasahan. Church, paano natin apply ito sa buhay? Katulad na sinabi natin, pwedeng feeling natin, dry na tayo. We're dead. We are torn. The promise is not
try harder. Hindi yun nangako ng Diyos. You try harder. The promise ng Diyos is, He will come. No? Darating siya. We are to rest in His certainty. Ang mga Israelita, hindi tapat sa kanilang panunumbalik sa Diyos. Kaya sabi ng Panginoon in verses 4 to 6, sabi, what shall I do with you, Ephraim? What shall I do with you, O Judah? Your love is like a morning cloud, like the dew that goes early away. Makikita natin kung paano sinasabi niya, ganyan lang kayo, pahapyaw yun. Di totoo yung panumbalik niyo sa akin. Sa kabila ng katunayan, hindi totoo yung panunumbalik. Pero pinakita pa rin ng Diyos yung kanyang covenant love. So napakagandang bagay nito. Kaya church, the challenge is for us to examine ourselves. Ang ating bang panunumbalik sa Diyos ay totoo. Yung ating bang paglakad, yung ating bang pagtanggap, yung ating bang paniniwala at pagpapasakop na Diyos totoo o baka hamog lang ito sa umaga. Na kapag ka naranasan na natin yung mga problema sa buhay, nakakalimutan natin siya at sa ibang bagay tayo lumapit. But the reality is, kung tunay kang anak ng Diyos, makaranas ka man ng mga ganitong pasakit, hindi ka niya pababayaan. God is always faithful. So Isaiah 6, yung ating teksto, nanawagan siya sa mga Israelita to return. After recognizing they were being disciplined, and they trust in His healing and restoration. Church, Christians, ang ating mga kasalanan may have turned us. Our idols may have struck us. But let's hear to the call. Come back. Nanawagan ng Diyos. Come back. Magbalik kayo. At magtiwala kayo. Kaya niya tayong pagalingin. At pag pinagaling tayo, we have to press on to know Him. Lalapit siya sa atin as a dawn, as sure as a dawn. Come to us as fresh as rain. Israel, repentance was shallow. Kaya nga, kailangan natin examinin natin mga sarili. Baka ang ating repentance sa Panginoon, ating panunambay is shallow din. Kailangan maintindihan natin. Is our return to God real? Because the true return, the true restored person bears fruit. Kailangan po natin ito. Ulitin natin, ang repentance po is sincere, heartfelt regret for past misdeeds or sin. It is accompanied by genuine commitment to change one's behavior, attitude, and a direction for the better. Sa madaling salita, repentance involves a changed mind. Church, examine ourselves as a church. Mag-isip tayong mabuti. Pag may dumarating sa atin, mag-isip tayo, maaring na-offend natin ang Diyos. At dahil anak niya, kagaya ng sinasabi sa Hebrews 12, He will discipline you. Huwag kayong matakot sa disiplina. Sapagkat ang disiplina ng Diyos is for our own good. Let's pray. Panginoon Diyos, maraming salamat sa iyong mga salita. Naway nabuksan ang aming mga pangunawa sa katotohanan ng kahalagahan ng isang matapat, makatotohanan na panunumbalik sa inyo. At makita din namin ang katotohanan na kapag kami bilang mga tunay mong anak, kapag nagkamali at tumalikod sa inyo, will experience the consequence of your discipline. But those disciplines is for our good, for us to restore us and heal us. Kaya salamat po Panginoon at pinupuri ka namin. Ito ang aming dalangin sa tanging pangalan ng Panginoon Kristo. Amen.
Tayo pong lahat ay tumayo, mga kapatid. Panginoon Diyos, maraming salamat. Salamat sa iyong mga salita. Salamat sa iyong presensya. Salamat sa buhay ng bawat isa na tinipon mo sa bulwagang ito upang ikaw ay masamba, upang ikaw ay mapapurihan, at higit sa lahat, upang ikaw ay makilala. Salamat po, Panginoon Diyos. Ang biyaya ng Panginoon si Kristo, ang pag-ibig ng Ama, at ang pakikipisan ng Banal na Espiritu ay sumating lahat, ngayon at magpakailanman. Amen. That's what exactly. That's not what you Sabi niya, oh, diba?
na kasi mag-iinis ko ako. Mabusa ka na yung... Nadali kasi titi naman. Dapat 12 nung ano. Ako nag-iinis ako bago yung dati na ka tayo mas gusto na deadly. Tapos marami na Pag hindi mo sa timingan, diba? maubusog ka. Ako naman. Happy na sila ulit. Ay, si Kuya, happy na rin. Si daddy to. Dala niya. Kaya nga, baka magsumbero na lang ako. Magsumbero na lang ako. Well, bakit? May tayo dyan. Pagkataan lagi nakasombrero. May lagi ka pa naman. Okay lang talaga yung pulis ka naman eh. Hindi mo yan, ah. Maganda na naman. Alam mo, Kay daddy yan, hindi lang sa akin. Kay daddy yan. tirador yan ng sombrero. Prince yan. Yun lang, ang dami na. Hindi ka pinapairam, kinukuha mo eh. Nakauwi ka na sa... Oo, ganun. Ayun yung tawag mo kanina. Hindi ko yan. Ano pala yung nag-movie? Yan ang ano. Ay, umuwi ka ba sa ano? Batangas? Diba sa Friday ka? Sa Friday. Ayaw ko mapunta dito lahat ng mga.
Tabora ay Kumandan. Ano yung burger shop sila doon? May bahay? Pero ano yun? Day trip lang. Mag-isip yun. Hindi ko alam sa kayo kung dito eh. Tinatanong lang yung mami, gusto ba daw makailan na mabulit ko yun. Kaya maganda magkailan yun. Bakit yung buo? Puro buo. Maulan ba yun? Pero hindi naman yung parang nakakatay. Hanggang May yan. Kasi napunta sila sa last year May. Ganyan yun. Kaya na parang entry May. Ay, grabe. Tama na mo. Nakuha yung ano, yung AP. Sama mo. Sa tingin yung tanaw ba? Kaya nung mabibili natin dyan? Ano naman eh? Yung makakabili mo na eh. Kita ka ba?
11:30 po, start tayo ng ating Sunday School. Thank you. Good turn. Ay bro, tara pa. Marami sumali sa server natin. Dami. Ano nangyari? Nagpalag kami ng mga dami. Hindi na ba yung dito? Maneder na kami ng kakay. Yung trial sa naging. Ipaldo naman kasi yung signal na ako. Kaya nga eh. Ganda nung ano mo eh. May game sa baba lang.
How many blocks?
namin kung saan, dapat dito kami ka. Dito kami ko yung nani.
dito rin na. Hello po. Nakapag-distribute na ba? May handouts po tayo. I-distribute po ni Kuya Albert. And in few minutes ay mag-start na po tayo. Sige, bigyan. Yung mga nandito na lang. Mura talaga yun. Hindi ko pa nalog. Yung nagsasabi ko sa mga bata kami yun. Hindi ako nalaman ko sa mga nag-ano. Oo. Madami yung nagsasabi. Okay, mga kapatid. Muli, isang magandang umaga sa inyong lahat. Pagpasensya niyo na yung boses ko. Medyo manap. Muli, tinatawagan natin ang atensyon ng bawat isa sa mga nasa labas, no? Pumasok na po sa loob. Pero bago tayo magsimula sa ating distinctives, ay aawit muna tayo, no? Muli, inaanyayahan ko pang bawat isa tumayo. Tayo po muna yung umawit. Awitin natin yung Guide VO, The Great Jehovah. Guide VO, The Great Jehovah, will bring to Israel land. I am He, not thou art mighty, only with thy powerful hand. Well, well, well,
makatayo, tayo po ay manalangin. O Ama naming Diyos na dakila, muli ay patuloy niyo kaming i-guide sa aming sa oras na ito, sa aming pag-aaral ng inyong salita, ay kayong siyang patuloy na manguna, Lord, sa puso at isipan ng bawat isa, O God. Nawa ang aming mapag-aralan patungkol sa distinctives about faith ay kayong siyang kumilos, Panginoon, sa amin. At ipagkaloob niyo po, Panginoon, ang inyong karunungan at kaunawaan sa amin, God, na amin itong may pamuhay at magsilbing aral sa buhay ng bawat isa. Purihin ka, Ama, sa oras na ito. Nawa kayo lagi ang may taas sa aming kalagitnaan, Lord. In the name of Jesus we pray. Tayo po yung lahat ay makakapuna, mga kapatid. I hope meron na pong copy ang bawat isa. And do not mind the answer sheet. It is